Ngayon mga ka-dreamers, sa video na ito, kakaiba yung ating gagawin. Magkakaroon tayo ng nursery ng kalabasa. Yan yung ating seeds mga ka-dreamers. Ilang laman ito? Isang lata? Yan yung mga ka-dreamers. 2,000 yung laman na isang lata para sa ating kalabasa seeds. Mag-nursery po tayo para magkaroon po tayo ng pangpunla. Ano ba natin lalagay yung ating binhi ng kalabasa seeds mga ka-dreamers kapag nag-nursery tayo? So yung matulis, yun yung ibabaw natin dito sa lupa. Yan mga ka-dreamers. So makikita, lilitaw po siya. At ilang araw lang, 2 to 3, 4 days, ay magkakaroon na po siya ng sprout. Pabilis po sumibol yung kalabasa mga ka-dreamers. Kaya mas madali yung production dito kapag mahilig po tayo sa agriculture mga ka-dreamers yan. Dito sa Mindanao mga ka-dreamers, kapag magsumikap lang po tayo, kung may mga sakahan tayo, cultivate natin tulad dito. So pwede po tayo magkaroon ng alternative plantation, hindi lamang din sa mais, palay, kundi yung mga iba't ibang gulay. Maaari din natin siyang pagkakitaan. Abangan nyo po yung pinaka-progreso nito hanggang doon sa pagtatanim po natin mga ka-dreamers. Papakita namin yung kalabasa plantation mga ka-dreamers. Let's go mga ka-dreamers, sisimulan na natin yung ating kalabasa seeds nursery. So ito na nga mga ka-dreamers, maingat naming inilagay yung matulis ng kalabasa seeds dito sa soil bag mga ka-dreamers, nang maayos yung pagsibol ng ating kalabasa seeds sa hinaharap mga ka-dreamers. Pagkaraan ng 7 araw, ito na nga mga ka-dreamers yung ating kalabasa nursery after 7 days. Ang lulusog niya mga ka-dreamers, nabuhay po siya lahat mga ka-dreamers. Ayan, dahil sa napakaganda nung ating binhi ng kalabasa seeds. Ayan mga ka-dreamers, ang ganda tingnan. Green na green yung ating kalabasa nursery. At ngayon ito na. Nasa panahon na po tayo ng ating paglilipat ng ating nursery para dalhin doon sa ating sakahan kung saan naman ipunla itong ating kalabasa nursery mga ka-dreamers. Ayan, tulong-tulong yung kapatid ko at saka yung kaibigan niya para i-transfer dyan sa malaking batya na maprotektahan yung ating kalabasa seeds patungo doon sa sakahan kung saan natin ipunla yung ating kalabasa nursery. Ayan mga ka-dreamers, magkatuwang silang dalawa para tulungan yung isa't isa para mai-transport yung ating kalabasa nursery patungo dito sa farm kung saan natin ipunla yung ating kalabasa nursery. Ayan mga ka-dreamers, yung lugar napakaganda niya dahil sa malapit dito sa kalsada. Ayan mga ka-dreamers, yung proseso ng pag-araro upang linisin yung ating kalabasa farm plantation nang maayos yung pagsibol sa hinaharap. Yan mga ka-dreamers, katuwang yung 2 kalabaw nang mabilis yung gawaing ito. Kaya 2 kalabaw yung ginamit ng kapatid ko para umusad ng tuloy-tuloy yung project na ito mga ka-dreamers nang maging mabunga sa hinaharap. Kaya kung baguhan ka pa sa aking professional account, Dindo Buenasuerte, FB page Dreams Visions TV, YouTube channel Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe nang maging updated din kayo sa aking mga daily vlog tungkol sa mga agrikultura dito sa Mindanao mga ka-dreamers. Local farmers, ika nga mga ka-dreamers, yung ating binablog sa pang-araw-araw, in reality scene mga ka-dreamers. At yung aking
FB page Dreams Visions TV at YouTube channel Dreams Visions TV. Doon ko naman ilalagak yung aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan ng muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Kasabay ng aking daily vlog tungkol sa mga agrikultura, mga ka-dreamers, ay ang paghahanda sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!